Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, unprogrammed appropriations sa national budget gustong tanggalin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na taon. Bansang Japan, palalakasin pa ang kooperasyon at suporta sa Pilipinas tungkol sa nangyayaring tensyon sa South China Sea. Paglalaan ng pondo para sa patuloy na pagbuo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines sa Tarlac, tiniyak ng Pangulo. Department of the Interior and Local Government o DILG, tiniyak na mananagot ang mga local chief executive na maglalakas loob na magkanlong at magpa-operate ng pogo sa kanilang lugar. National Food Authority, binibili ang palay sa mga magsasaka sa makatwirang presyo. Sapat na supply ng bigas ngayong taon, tiniyak. Narito na ang detalye ng mga balita. Gustong alisin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng unprogrammed appropriations sa susunod na taon. Ito'y para masiguro na agad mapapakinabangan ng mga Pilipino ang mga tulong ng gobyerno. Sa pakikipagpulong ng Pangulo sa Kagawaran, natalakay ang resulta ng pagre-review sa budget ng ahensya. Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, nabawasan ng pondo ng DSWD ng 10.85 billion pesos o 4.79% nito. Kaya mula sa 226.67 billion pesos sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program, 215.82 billion pesos na lamang ang naaprubahan ng 2025 GAA. Pumilit naman ng DSWD ng 41.8 billion pesos na karagdagang pondo mula sa program appropriations para matustusan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula Agosto hanggang December 2025. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapapatatag pa ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kahit pa magbago ang liderato nito. Yan ang ipinunto ng Pangulo sa naging pag-uusap nila ni U.S. Vice President Kamala Harris sa pamamagitan ng phone call. Binigyan din ng Pangulo na ilan sa mahalagang natupad sa bilateral relations ito sa U.S. ay ang ekonomiya, diplomasya, depensa at seguridad. Mahalagaan niya ang pundasyon nito kaya naniniwala ang Chief Executive na mapapalugo pa ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa na may parehong prinsipyo lalo na sa usapin ng international law. Samantala, pinababalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 400 million pesos na branding budget ng Department of Tourism. Gagamitin niyan para mapanatili ang momentum ng pagpapalakas ng international image ng bansa. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ibalik ang 400 million pesos na branding budget ng Tourism Department. Yan ang direktiba ng Pangulo sa pulong sa Malacanang kasama ang DOT at economic managers ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang pondo sa pagpapalakas ng imahe ng bansa sa international stage. Lalo na ngayong gumawa ng kasaysayan ng mga Filipino artists at athletes dahil na rin sa kanilang husay. Makatutulong din ang budget para ipagmalaki ang galing ng mga Pinoy health workers noong pandemic. Ikinatuwa ng Department of Tourism ang pagre-restore ng Pangulo sa pondo ng branding budget. Kung walang sapat na pondo sa campaign projects, posibleng magresulta sa mas maliit na engagements, mas kaunting trade and consumer activation opportunities at kawalan ng global media placements. Target na kunin ng naturang pondo sa contingency fund ng Office of the President. Ibinida naman ng DOT sa Pangulo na umabot sa 760 billion ang naitalang international visitor receipts sa bansa sa buong taon ng 2024. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. ang matibay na suporta sa konstruksyon ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP Building sa kanyang meeting kasama ang DOST.
Maagang paghahanda ito sa posibleng pagtama ng panibagong global pandemic. Una nang sinabi ng DOST na wala sa 2025 National Expenditure Program ng DPWH ang pondo para sa VIP. Pero tiniyak ng Chief Executive na hahanap ng paraan ng pamahalaan para mapondohan ang proyekto. Tinatayang nasa 680 million pesos ang kailangan para umarangkada ang planong VIP. Kabilang narito ang pagdevelop ng bakuna para sa tao, hayop at halaman. Binigyang diin naman ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapatayo pa ng mas marami at malalaking dam. Sa meeting kasama ang National Irrigation Administration o NIA, tiniyak ng Chief Executive na suportado ng pamahalaan ang pagpopondo sa irrigation programs, gaya ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte at Tarlac. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Samantala, palalakasin pa ng Japan ang kanilang kooperasyon at suporta sa Pilipinas hinggil sa nangyayari na tensyon sa South China Sea. Ang pahayag ay ginawa ni Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi sa isinagawang bilateral meeting kay DFA Secretary Enrique Manalo sa Taguig City. Ayon kay Takeshi, ang nangyayaring tensyon sa South China Sea ay isang lehitimong usapin ng pangdaigdigang komunidad dahil direktang naapektuhan nito ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sinabi ng Foreign Minister na mariin nilang tinututulan ang anumang hakbang na magiging daan para tumaas ang tensyon sa rehiyon. Kinumpirma ni Iwaya na patuloy nilang ibibigay ang official security assistance at official development assistance sa Pilipinas upang lumakas pa ang maritime security ng ating bansa. Samantala, duda si DFA Secretary Enrique Manalo kung makakakuha ang China ng permiso para magsagawa ng marine scientific research sa karagatan ng Pilipinas. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones sa natagpuang submersible drone sa Masbate, sinabi ni Manalo na sasailalim muna sa masusing pag-aaral ng Technical Working Group ang mga MSR na hihilingin ng mga dayuhang scientist. Simulaan niya noong 1996, nasa 68 MSR lamang ang ibinigay ng Pilipinas sa mga foreign scientists na karamihan ay hiniling ng Japan upang pag-aralan ang karagatan sa Mindanao. Bukod dito, kailangan samahan ng mga Pilipinong scientists sa mga foreign scientists na nais magsagawa ng pag-aaral sa ating karagatan. Samantala, inilatag ng Department of Labor and Employment ang kanilang mga hakbang at plano para mabigyan ng mas maraming oportunidad at maging kalidad ang trabaho ng mga manggagawang Pilipino. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pagsisikap ng Department of Labor and Employment para pag-ibayuhin pa ang kanilang serbisyo at mga programa na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Alinsunod sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At dahil sa patuloy na pag-usbong ng makabagong teknolohiya, palalakasin pa ng DOLE ang Employment Human Resources Development at pagbibigay ng kasanayan sa mga manggagawa. Pagtutuunan pa ng pansin ang pangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 100,000 labor cases ang narisulba ng DOLE. Palalakasin din ang interaksyon sa international community. Ang pangunahin kami ay makatulong doon sa realisasyon ng layunin at hikain ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makabawas sa poverty incidence sa pagkakaloob ng ikangay maasahang tulong galing sa DOLE. Mas daragdagan pa ang isasagawang jobs fair. Noong nakaraang taon, halos 2,000 jobs fair ang naisagawa ng DOLE sa iba't ibang dako ng Pilipinas, kung saan nasa 400,000 aplikante ang nakilahok at higit 60,000 ang na-hire on the spot. Bibigyang prioridad din ang pagbibigay ng tulong sa mga lubhang naapektuhan ng pagsasara ng mga pogo sa bansa sa ilalim ng kanilang project dapat. Bukod dito, pag-iigtingin din ng public-private partnership, gayon din ang retooling, upskilling at retraining sa lahat ng manggagawang Pilipino, maging ang career counseling at support development program para sa mga kabataan. Makatulong na sa pamamagitan din ng mahigpit at matibay na ugnayan sa pribadong sektor na makalikha ng mas maraming dekalidad at permanenteng trabaho.
Paiigtingin pa ang paghahatid ng livelihood assistance sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga person with disabilities. Pagpapalakas ng digitalisasyon sa lahat ng serbisyo ng ahensya bilang bahagi ng ease of doing business. Pagpapabuti ng tupad program at pagpapatibay ng expanded Kadiwa program sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Sa iba pang balita, tiniyak ni Department of Education Secretary Sandy Angara sa publiko na bukas sila sa mga mungkahi kaugnay sa pagpapatupad ng comprehensive sexuality education. Ayon sa kalihim, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang stakeholder, health service provider at community organization upang maging epektibo ang pagpapatupad ng nasabing programa. Nilinaw din ni Angara na bagamat co-author siya ng programa, wala siyang ipinasang anumang bersyon nito. Sa ngayon, nakatuon niya sila sa datos sa likod ng bawat polisiya, kabilang na ang pinagdadaanan ng kabataan kagaya ng teenage pregnancy, HIV at gender-based violence. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na konstruksyon ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP. Inihayag ito sa gitna ng pakikipagpulong sa Department of Science and Technology kaugnay sa 2025 budget ng kagawaran at mga nakalatag nitong programa at proyekto. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., hindi kasama sa 2025 budget ng Department of Public Works and Highways ang VIP. Nananawagan ng kagawaran ng pondo para hindi maantala ang kanilang proyekto at mauwi lamang sa pagkasira ng VIP Administration Building. Batid ng Pangulo ang kahalagahan ng pagiging handa para sa isa na namang global pandemic. Kaya naman siniguro niyang gagawa ng mga paraan ng pamahalaan para humanap ng budget. Inihiyag naman ni Solidum na ang VIP ay hindi lamang nakatuon sa kalusugan ng tao, kundi maging ng mga hayop at halaman. Sinabi rin niya sa Pangulo na mangangailangan ng 680 million pesos ang VIP para sa planong gumawa ng mga bakuna para sa tao, hayop at halaman. Mas maraming residente sa Zamboanga City ang inaasahang makikinabang sa dalawang bagong tayong Super Health Centers. Ang mga center kasi kumpleto sa state-of-the-art facilities. Si Bless Eboyan ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa Balitang Pambansa. Mas magandang serbisyong medikal ang tiyak na maaasahan ng mga taga Zamboanga City. Nasa 3 super health centers na kasi ang magseserbisyo sa kanila ngayon matapos na pasinayaan ang 2 bagong pasilidad sa Barangay Talon-Talon at Manikaan. Pinondohan ng Department of Health ang 2 centers na nagkakahalaga ng 11.5 million pesos. So doon sa ating Super Health Center, meron na talaga tayong area for our pharmacy. And then we have additional laboratory. No? So mga basic labs pwede nang gawin doon. And then our dental services. And then later on, because we're still going to procure our equipment for our X-ray and our ultrasound, so we will be able to give these services. Parehong kumpleto sa state-of-the-art facilities ang 2 bagong tayong super health centers. Hindi lamang mga residente ng 2 barangay ang maseserbisyuhan nito, kundi maging ang mga kalapit nitong barangay at mga island community. Sa ngayon, inaasikaso na ng lokal na pamahalaan ang license to operate ng 2 centers sa Department of Health para sa tuloy-tuloy na serbisyo sa mga taga Zamboanga City. Mula sa Radyo Pilipinas Zamboanga, Bless Eboyan para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government o DILG na mananagot ang mga local chief executive na maglalakas loob na magkanlong at magpa-operate ng pogo sa kanilang lugar. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinisimulan na nilang suyurin ang mga lugar, partikular ang mga subdivision na may ulat na guerrilla operation ng mga ipinasarang pogo sa bansa. Sa katunayan, nitong nakaraang linggo, daang-daang hinihinalang pogo workers ang nahuli sa Barangay Tambo, Parañaque City na hindi lamang illegal na nag-ooperate, nang-i-scam pa. Sinalakay ito ng mga otoridad matapos makakuha ng impormasyon ang intelligence unit ng BI na may scamming operations sa lugar na ang mga nagiging biktima ay mga nasa ibang bansa. Samantala, pinakakasuhan na ng Department of Justice sina dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 3 iba pa
o 30 iba pa na ang 62 kaso ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Ayon sa DOJ, nag-ugat ito sa perang ipinaikot sa operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Lumalabas na nasa bilyong piso ang halaga ng perang sangkot sa isasampang kaso at ito umano'y ginamit ng grupo nila Guo para makabili ng mga ari-arian sa bansa. Base naman sa inilabas na resolusyon ng DOJ, kasama sa kakasuhan ng 31 counts ng paglabag sa money laundering sina Dennis Cunanan, Sheila Guo at iba pang Chinese nationals na sangkot sa operasyon ng Pogo sa Tarlac. These are complaints for the criminal act of money laundering. Ito po ay criminal violations of the Anti-Money Laundering Act. Samantala, walang patid ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka ng palay. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni National Food Authority Administrator Larry Lacson na bumibili sila ng palay sa makatwirang presyo para kumita ng malaki ang mga magsasaka. Sa katunayan, ngayong taon anya, inumpisa na ng NFA ang pagbili ng palay sa 23 pesos per kilo. Mas mataas yan sa 16 to 17 pesos na presyo ng mga trader ng bigas. Samantala, tiniyak ng NFA na sapat ang supply ng bigas ngayong taon. Bukod kasi sa malapit na ang anihan, nakapag-import din ang private sector ng mga bigas. Pagtitiyak pa ng NFA, magtutuloy-tuloy ang pagbebenta ng bigas sa mga kadiwa ng Pangulo para matulungan ng mga Pilipino alinsunod sa ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balita naman mula sa Philippine News Agency, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglalaan ng pamahalaan ng sapat na pondo para sa pagpapaigting ng mga programang pang-irigasyon sa Pilipinas. Sa sinigawang pagpupulong ng Pangulo sa Malacanang kasama ang mga opisyal ng National Irrigation Administration o NIA, iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng mga malalaking dams na maaaring magamit hindi lamang bilang patubig sa mga sakahan, kundi pati na rin sa iba pang serbisyo. Kaugnay niyan ay pinag-uusapan rin sa pagpupulong ang strategic plans at projects ng ahensya para ngayong taon. Kabilang na ang Pump Irrigation Sub-Program, Stage 2 ng Ilocos Norte, Ilocos Sub-Abra Irrigation Project at iba pa. Samantala, tiniyak ng Pangulo na mayroong pondo ang pamahalaan para sa mga proyekto sa ilalim ng General Appropriations Act ng 2025. Nabigyan naman ng trabaho mula sa job fair na handog ng DOLE ang nasa 65 kababayan nating Filipino. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nasa may 1,800 na mga job fairs ang isinagawa noong isang taon ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOLE Secretary Benvenido Laguesma na sa ikinasang aktibidad ay umabot sa may 400,000 ang nakilahok. Mula sa nabanggit na bilang ng mga job seekers ay nasa humigit kumula mga 65,000 ang hired on the spot o antimano ay tanggap agad-agad. Mahigit na 400,000 ang nakilahok sa nasabing jobs fair at yung tinatawag na hired on the spot o yung antimano pagkatapos ng proseso, sila ay nakakuha na ng trabaho, humigit kumulang mga 65,000. Tiniyak ni Laguesma na patuloy na magsasagawa ang Labor Department ng Jobs Fair at sa katunayan ay tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga private employers. Magiging kabahagian nila dito ang malalaking shopping malls para magamit ang kanilang pasilidad ng libre at maging kombinyante at komportable ang sitwasyon ng mga naghahanap ng trabaho. Tuloy-tuloy na sasagawa ng Department of Labor and Employment yung pagsasagawa ng jobs fair. Ito yung aming pakikipag-ugnayan sa mga private employers na kung saan kabahagi din natin yung mga malalaking malls. Yung mga malalaking malls, pinagkakaloob nila yung kanilang malls ng libre. Malaking bahagi ng job fair na isinagawa noong 2024 ng DOLE ay nasa retail service sector. Mayroong mga trabaho, sabi ni Laguesma, na mula sa manufacturing sector at production workers na anyay may kinalaman sa mga produkto na ginagawa dito sa bansa. Ito ayon sa kalihim ang dalawang sektor na malaki ang kontribusyon sa mga isinagawang job fair. Mula sa Malacanang, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Walang Gutom 2027 Food Stamp Program inilunsad na sa Iloilo Province. Si Marian Grace Eriñeta ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa.
Sa layuning mawakasan ang gutom at mabigyan ng masustansyang pagkain ang mga Pilipino, umarangkada na rin ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa Iloilo Province. Nakatanggap ang 290 na benepisyaryo sa bayan ng Batad ng tig 3,000 piso sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer Cards. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampeya na ang programa ay hindi lamang tulong sa pagkain, kundi simbolo rin ng pag-asa at pag-unlad para masiguro na walang bata na magugutom. Hinimok ng DSWD ang mga benepisyaryo na gamitin ng maayos ang natanggap nilang ayuda dahil makatutulong ito sa nutrisyon at kagalingan ng kanilang pamilya. Bukod sa munisipalidad ng Batad, ipatutupad din ang programa sa lahat ng local government units sa lalawigan ng Iloilo. Merong higit sa 43,000 na household beneficiary sa Western Visayas, kung saan 10,000 ay mula sa Iloilo, higit sa 3,000 mula sa Antique at ang iba ay mula sa Negros Occidental. Ang programa ay unang ipinatupad sa Negros Occidental noong 2024. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, Marian Grace Ereñata para sa Balitang Pambansa. Balita muli mula sa PNA, sisirain ng Commission on Elections ang 6 na milyong poll ballots na una nang naimprenta ngayong taon. Ayon sa COMELEC, ito'y para maiwasan ng anumang pagdududa na baka gamitin o magamit ang mga balota sa darating na midterm elections. Mababatid na pansamantalang itinigil ng National Printing Office o NPO ang printing ng balota matapos mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema na pumipigil sa poll body sa pagpapatupad ng kanilang desisyon na disqualify ang ilang kandidato. Samantala, idadaan muna ng COMELEC sa Commission on Audit ang mga balota para i-report bago ito sirain. Bagong Pilipinas Mobile Clinic maghahatid ng libreng medical services sa mga Palawenyo ngayong 2025. May balitang pambansa si Orlan Jabagat ng PIA Mimaropa. Ngayong unang quarter ng taong 2025, inaasahang magsisimula na ang magserbisyo ang Bagong Pilipinas Mobile Primary Healthcare Facility na ibinigay ng Department of Health sa Provincial Health Office ng Palawan, kung saan layo nito na makapagbigay at mailapit sa mga Palawenyo ang napapanahong serbisyong pangkalusugan. Ilan sa mga serbisyo maibibigay ng Bagong Pilipinas Mobile PCF ay ang basic laboratories, HIV at malaria testing, ECG at iba pa. Ang nasabing sasakyan ay inaasahang makakatulong para maabot ang mga malalayong lugar sa Palawan ng sapat na serbisyo medikal para sa kanila. Pwede po mag-conduct ng different laboratory test po dito sa ating mobile na primary care facility po. And meron po tayong ECG. Siyempre, meron din po tayong dental na share po dito. So, we can conduct dental services also. And nandito rin po, meron din po itong, included din po dito, meron pong laptop for recording po ng ating data and consultation po. Maliban sa Palawan, binigyan din ng DOH ng parihong pasilidad ang iba pang probinsya sa Mimaropa. Sa ngayon ay pinoproseso na ng Provincial Health Office ang mga dokumento ng mobile PCF upang mabigyan na ito ng lisensya. At patuloy din ang pangangalap ng PHO ng mga health workers na magtatrabaho sa nasabing pasilidad. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Orlan Habagat para sa Balitang Pambansa. Nagpadala ng karagdagang pwersa ang Police Regional Office 6 sa Kalibo, Aklan. Layon nito na matiyak ang kaligtasan ng mga turista at bisita na makikisaya sa Titihan Festival. Si Paul Tarosan ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Nag-deploy ng mahigit 1,700 personnel ang Police Regional Office 6 para palakasin pa ang pagpapatupad ng seguridad sa selebrasyon ng Ati-Atian Festival 2025 sa Kalibo, Aklan. Ayon kay Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang augmentation personnel ay tutulong sa Aklan Police Provincial Office sa seguridad sa lugar mula sa pagmamando ng trapiko, pagsagawa ng checkpoint at pagtiyak sa kaligtasan ng mga deboto at turista. Ang nasabing mga tauhan ay galing sa mga police unit sa Western Visayas. Ito ay bahagi ng masusing paghahanda ng kapulisan para matiyak ang kaligtasan ng lahat habang nagsasaya sa Ati-Atian Festival. Sa pag-deploy ng karagdagang personnel, ipinag-utos ni PRO6 Director Brigadier General Jack Wonky sa kapulisan
Natutukan ang trabaho at gawin ang lahat para maging matagumpay at masaya ang pagdiriwang sa bayan ng Kalibo, Aklan. Mula sa PBS Radio Pilipinas, Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Samantala mga produktong gawa sa niyog, ibinida sa isang kilalang festival sa Laguna. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ana Mole ng PIA Calabarzon. Kilala bilang coconut capital ng Laguna ang San Pablo City kung saan dekada ng hanap buhay ng mga tagalungsod ang buko at niyog. Sa ika-30 taon ng Coco Festival, nananatiling maunlad ang industriya ng pagniniyog hindi lang sa ekonomiya ng San Pablo kundi sa malaking ambag nito sa kultura at turismo. Kaya po sineselebrate po ang Coconut Festival. Ito po ang nagbigay ng ekonomiya dito po sa lungsod ng San Pablo. That's why San Pablo City rin po ang kauna-unang naging syudad sa probinsya ng Laguna because of the coconut industry. Sa pamamagitan ng street dancing, itinatampok ng mga estudyante ang mga produktong gawa sa buko at niyog para maipaalala hanggang sa susunod na henerasyon ang ambag ng industriya sa San Pablo. Para po malaman po nila yung kahalagahan ng coconut dito po sa ating lungsod. Kung paano po naging matagumpay, maunlad ang lungsod ng San Pablo dahil po sa industriya ng coconut. Ayon sa Philippine Coconut Authority, San Pablo ang may pinakamalaking ambag sa mga produktong galing sa buko at niyog sa Laguna. Katuwang ang mga magsasaka at MSMEs, nagdaos din ng trade fair kung saan pwedeng tangkilikin ang mga lokal na gawang produkto. Ang niyog ay tinuturing na puno ng buhay. Para sa lungsod ng San Pablo, ang Coco Festival ay sumasalamin sa makulay na kasaysayan ng lungsod at sa bawat isang San Pablenyong parte ng paglago ng industriya ng pagniniyog. Mula sa Philippine Information Agency Calabarzon, Ana Mole, Balitang Pambansa. Samantala, ibinida ng Philippine Carabao Center at Central Luzon State University ang kanilang genuine Carabao leather products. Si Stephanie Reyes ng PIA Gitnang Luzon sa Balitang Pambansa. Ibinibida ng Philippine Carabao Center at Central Luzon State University o PCC at CLSU ang kanilang genuine Carabao leather products na may tatak na karakwero. Ayon kay PCC at CLSU Center Director Erickson de la Cruz, gumagawa sila ng mga produktong yari sa tunay na balat ng kalabaw tulad ng jacket, sintron, tsinelas, sandals, boots, topsiders, bag, coin purse, wallet at notebook. Ang kagandahan po kasi dito sa karakwero na pinopromote natin, pure Carabao hide po siya. Meaning to say, masasabi po natin na dekalidad yung produkto. Kapansin-pansin rin na ang karakwero products ay may iba't ibang kulay, disenyo, tekstura at kapal upang umangkop sa kagustuhan ng mga mamimili. Sa kabila naman ng mataas nitong kalidad, tinitiyak ng PCC at CLSU na mas abot kaya ang mga ito kumpara sa mga mamahaling branded leather products na mabibili sa merkado. Yung po nga din po mga karakwero products ay affordable, accessible at available po sa public. So, hindi po siya mahal, hindi rin naman siya mura, kundi tamang-tama lamang po yung presyo niya para maibalik lang yung ginastos sa production. Katuwang ng PCC at CLSU sa paggawa ng mga produkto ang kanilang taning industry partners sa May Kawayan, Bulacan at Cuyapo, Nueva Ecija bilang pagsuporta na rin sa mga lokal na artesano. Para sa mga nagnanais bumili ng Caraquero products, maaaring magtungo sa PCC at CLSU sa lungsod Agham ng Muñoz, Nueva Ecija o bisitahin ang Caraquero Facebook page. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Stephanie Reyes para sa Balitang Pambansa. Samantala mga kababayan, abangan sa programang Bagong Pilipinas ngayon ang panayam kay Department of Health Secretary Ted Herbosa. Tatalakayin dyan ang mga mainit na usapin at kanya ring ilalatag ang mga programa at plano ng kagawaran ngayong taon. Mamaya na po yan, alas 12:30 ng tanghali, kaya tutok lamang dito sa inyong Pambansang TV, PTV. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mababawasan ng serbisyo at benepisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy nito. Ayon sa ating Pangulo, sa katunayan ay mas madadagdagan pa at dadami pa ang serbisyo nito ngayong 2025. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues,
hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya wag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Bayan, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako po si Audrey Goriseta. Ito ang nagkakaisang pwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.